Okay, so dito tayo ngayon sa may Jacinto pa rin, no? Jacinto Extension Corner. If tourist, tapos wala pa tayong tulog, tapos wala pa rin kain. So gutom, tapos hindi pa naman ganoon kaantok, pero ako naman kapag ka napagod, tsaka nabusog, tapos sa pagod, kapag ako hihiga, iidlip, hihiga, pipikit ang mata, so tulog naman ako niyan kagad, no? So walang problema sa kayong tulog. So ngayon, kain lang talaga, no? So, bali sasakit na ng taxi, tapos tatanungin natin mahagala kung anong marirecommend ng mga taxi driver na pinakamasarap na bulalo in town. Tingnan natin, ha? Tingnan lang naman, wala namang mawawala. Try lang natin. So, kumbaga, maaaring siswertihin tayo sa taxi driver na masasakyan natin ngayon at marami siyang alam, di ba? Or alam niya talaga yung pinaka-the best na bulaluan. Pero maaring hindi, di ba? So, sa dami ba namang mga taxi driver sa Davao, baka matsimpuhan tayo sa taxi driver na walang alam, no? Walang ideya, o lalo't hindi mahilig sa bulalo. Pero malabo yan, no? Kasi imposible, like lalo kung matagal ka ng driver sa Davao as taxi driver, may malabang sa alamang marami talaga mga pasahero talaga na sumasakay at nagpapahatid sa may pinakadabis na bulalo in town dito sa Davao City. So yan ay aantayin natin na may dadaan. Kita mo kanina nung hindi pa ako nakapagpasya na mag-taxi. Ang daming taxi, mga tatlo yata yung huminto sa atin dito. Ngayon nakapag-desisyon ako na mag-taxi na lang at gutom na, walang nahinto. Diba? Ganun talaga yung yung tadhana tayo pinaglalaroan. Kibali ang pupuntahan para sana natin ay sa Doña Pilar, basta Barrio Pampanga. Pero tapos naman dito, hindi ko kayang maglakad, no? Medyo may kalayo. Malapit lang naman sana, Fairless na yan, Pero wala, nag-aabala ako ng jeep na Route 11. Pero wala pa rin dumaan. Ako lang ba, yung ayaw ko talagang sumakay ng mga pedicab, yung ganyan, no? Kasi parang sikip, parang stress, nasa-stress ako. Oo. Ayun, no? Parang siksikan, alam mo yun, parang sapat na sa akin yung multicab na siksikan, masikip. Pero yung mga ganyang tricycle, ayaw ko. Gusto ko yung padjak, ayun, kasi open air. Walang parang hindi ako nasusuffocate. Okay na sa akin yun, yung mga padjak, sikad. Pero yung ganyan, ayaw ko talaga tricycle, ayaw ko. Parang ang bigat. Sa pakiramdam na sasakay ako niyan, basta parang ang bigat. Parang natatakloban ako ng langit. Ang galing. Dami sinabi. Hindi, it's seryoso, hindi ako talaga fan. Hindi ako patronizer ng mga ganyan sasakyan. Maliban sa tricycle lang Digo City, ha. Lalo na yun sa Jinsan, ang sikip, ang liit. Hindi pwede sa akin yun. Okay lang yung tricycle sa Digos. Pwede na dito, still maliit pa rin. Sa Digos, no, tsaka sa Panabo, medyo malalapad ang kanilang mga tricycle doon, mga pedicab. Tricycle naman sa yun, tricycle sa Lapu-Lapu, grabe, siksikan. Ang liit ng parang hindi mo maisip na paano nagkasya yung yung isa, ganyan, front seat. Tapos meron pang dalawa, lima sa front seat, pwede sumakay. Isa, dalawa, tapos sa likod, ang galing, no? Nakakatuwa. Pilipino talaga tayo, no? Talagang parang ang hilig-hilig natin mag-sit-in for list. Alam niyo yun, parang ang dami naman talaga sana ng mga means of transportation. Kaya naman talaga natin na mag-level up. Kaya naman talaga natin sana mag-emphasize ng mag-level up, mag-upsize ng mga sasakyan, ng mga pang-transportasyon. Pero talagang pipiliin talaga natin yung mga masikip, siksikan, yung alam niyo yung tipid na tipid sa espasyo. For example, itong jeep modernization, sobrang daming ayaw, di ba? Hindi naman sobrang daming ayaw, sobrang daming ingay lang, no? Daming ingay lang talaga, pero kung bilang, hindi naman talaga ganun kadami yung bilang nila na aayaw sa taon nito. Modernization ng jeep. So, sino-sino ba sila? So, syempre yun yung mga mga walang yung hindi nakapag-ipon. Kasi mahal daw. Hindi nakapag-ipon kasi puro alak, sugal, bisyo, sigarilyo, chicks, di ba? Na yung gulong, kalbo na, yung mga upholstery nila hindi pa napapalitan, sira-sira na, may mga surot na, alam niyo yon.
kalawangin na yung mga jeep nila, hindi pa rin napapaganda, hindi nila na hindi na maintain, hindi na nalilinis, hindi na papaganda. Kasi mas inuuna yung bisyo, di ba? Nung nagka-pandemic, kaya na nanlilimos yung mga taxi driver, yung mga karamihang mga driver nang lilimos, no? Nanghihinging abuloy sa madla sa kalsada nung pandemic kasi nga wala silang ipon. Ang laki ng kita ng jeep ng mga jeep ni driver sa Maynila, ang daming tao, punuan. Oo, laging may pila. Sa totoo lang, grabe. Ayun taxi. Taxi. Taxi, wala, may laman. So, ang dami ko kakilala. Bakit ko nasabi yun, no? Talaga na, hindi talaga ako masyadong sumaside. Kumbaga, hindi ako, kulang yung empathy ko sa mga jeepney driver sa Manila. Hindi naman lahat, no? Pero karamihan, ang dami kong kakilala talaga dati sa Marikina pa natin, ha? Actually, on board pa talaga ako sa sideline ako, no? Na mag-on board, mag-conductor. Ang biyahe namin ay Pitwason. Marikina, Pitwason sa may sa may Cubao. Ngayon, yun, puro inuman. Tapos talaga meron silang moto hanggat may kalsada, may pera. Di baling ubos-ubos biyaya. Alam mo yun, parang sugal ngayon, chicks mamaya, inuman, lasingan mamaya, tapos kinabukasan, mamamasada, ganun. Walang pampaayos sa mga jeep. Napapanahon na napalitan na yung mga makalumat bulok na sistema ng transportasyon na sa Manila. Ayaw naman nila kasi wala nang ipon. Mahal nga daw yung pambili ng mahal daw yung bagong unit, yung modernized jeep. Wala silang pambili. Paano? Wala silang ipon. Tsaka ang tagal nang dineclare dyan, panahon pa ni Digong, like unang upo pa lang ni Digong, di ba? Like first year, second year. Talagang meron ng binigay na ultimatum or parang pasidaan, no? May paunang mensahe na statement na yun na nga, papalitan na ang modernization. I mean yung jeep, magkakaroon ng jeep modernization. Wala talagang taxi, kaya ito na, sakay na tayo ng Route 11. Tapos kasi gusto ko talaga sabaw. Ako'y gutom na wala kung ano tuloy ang napag-usapan natin. So yun, kwentuhang kwentuhang public transportation sa Pilipinas. So dito sa Davao, okay na sa akin yung sikip ng multicab. Oo, ayoko na sa ganyan, yung sikip niyan. Parang kanyari, mas gusto ko pang maglakad na lang, alam niyo yun. Trip ko yung gusto ko yung yung mga padjak yan, kasi open air. At saka yung payong-payong sa Toril, gusto ko yun. Kasi maluwag lang. Ayaw, okay ito. Buti na lang, may phone set. Bayad ko No smoking. If tourist, lapit lang naman. Pwede naman lakarin sana Yan, focus. Starbucks. Ito yung mga diskuhan dati ng mga, sabihin na natin mga ang tawag sa kanila mga climber, mga kat-kat daw sila, kat-kat. Wala na din notice na. Ilan bali, daming mga talaga sa Pilipinas, talagang mas ang hiling-hiling talaga natin na mag-recycle, no? Ang hiling-hiling natin mag-settle for less. Recycle. Na pwede naman sanang mag-limit up or mag-upsize, pwede naman siguro mag-modernize. Pwede naman siguro mas gandahan pa. Baga ang hiling natin talaga sa mga reuse and recycle materials. Okay, dito na siguro ko. Dito lang ako, kuya. Wala na bunit. Pakabutang na ka na bunit. Nakabuha. Pero dito sa Davao, iba ha. Iba sa Davao, talagang supportive ng mga Davaoenyo ang ating mga local government office dito. I mean, local official. Kung ano mga batas na ipapatupad, talagang yan, sinusunod yan. Kung ano man ang mga ipapatupad na mga pagbabago, no? Gaya nito,
Hindi tayo mag-jeep modernization pero gagawa tayo ng sarili din, no? Kung sa Cebu ay BRT, sa Davao naman ay HPBS, High Priority Bus System. So, sabi nga ng mga multi-cab driver natin dito sa Davao, mga jeepney driver, willing silang makipag-cooperate, at saka maganda pa dyan, meron silang matatanggap na cash assistant or financial assistant. Kahit paano, malaki man yun o maliit, ang mahalaga meron, no? Kumbaga, patunay yun na sincere ang ating gobyerno dito sa Davao na magbigay ng ng magandang buhay para sa lahat, no? Para sa mga pasahero na hindi na talaga sasakay sa mga bulok at lumang mga jeep, mga sasakyan, kundi sa air condition malaki at spacious, no, na bus. Tapos high tech pa kasi may tracker siya kung saan banda ang susunod na trip, di ba? Kung saan na banda. Tapos priority talaga siya, hindi siya pwedeng ma-trap ng traffic or ma-stranded sa traffic. Tapos yun, sabi naman ng mga taga Davao ay ng mga driver nung nakarang araw, sabi niya mas maganda nga daw early as possible para mas maagang ma-phase out yung jeep, para mas maagang makapag-retire, para mas maagang makamove on. Parang ganun. So, kwentuhang sobrang luma niya, no? Well, wala problema yan kung gamit pa rin naman Kaso nga lang talaga ay masikip na talaga siya. Siksikan, ilan yan sila? 6. So maximum capacity niya or minimum or maximum, basta 6 no. So paano kung malalaki, mga medyo extra large, 'di ba? Or jumbo or extra size, 'di ba? So talagang siksikan yan. Tapos matataas ang mga bias, di ba? Mga matatangkad. Panigurado ay mahihirapan talaga ang mga commuters. Ako nga talaga sobrang nahihirapan ako. Pag-akyat pa lang. Ang liit ng daanan, siksikan. Wala kang choice kasi wala kang sasakyan. So kailangan mo makisiksik talaga at lalo pag namadali ka. Lalo sa panahon ngayon na congested na, marami ng tao sa Davao, mas maraming commuter at pakunti ang mga bumabiyahing mga jeep, pampasahero. Gusto kumain, saan ba? Malayo tayo sa Agdao, tsaka sa Agdao pala dapat, no? Dapat pala sumakay na ako nun diretso sa Route 11 na yun para papuntang Agdao. Sige, yun na lang siguro. Maraming salamat, no. Yan lang, ikakat ko na tong video kasi yan na nga, napag-usapan na naman natin yung yung transportation sa Pilipinas. Usapang transportasyon. Maraming salamat sa mga ito si Ma'am. Parang tingin si Ma'am sa akin. Parang nakaka-relate siya sa mga sinasabi ko sana. Gusto kong interviewin siya kung ano masasabi niya sa traffic sa Davao. Hindi na lang, no. So that's all for today's video. Bye bye and ingat.